Welcome sa Future and History TV, ang channel na nagkukwento ng nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ng mundo sa malinaw at diretsong paraan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang tanong na matagal nang bumabagabag sa maraming Pilipino. Paano nga ba idedepensa ng Philippines ang sarili nito kung lalala ang tensyon laban sa China? Unahin natin ang pinakamahalagang punto. Hindi kayang lumaban ng Pilipinas sa China sa isang direktang digmaan na purong lakas militar lang ang basehan. Malaki ang diferensya sa budget, barko, eroplano, missiles at cyber capability. Kaya ang totoong depensa ng bansa ay hindi nakasandal sa sabayang gera kundi sa kombinasyon ng diskarte, alyansa, lokasyon at modernisasyon. Ang pangunahing sandata ng bansa ay ang sarili nitong hukbo, ang Armed Forces of the Philippines. Sa mga nakaraang taon, unti-unting binago ang focus nito mula sa internal security papunta sa external defense. Ibig sabihin, mas binibigyang pansin ngayon ang barkong pandigma, radar systems, fighter jets at surveillance para sa karagatan at himpapawid. Kasabay nito, mahalaga rin ang papel ng Department of National Defense sa pagpaplano kung paano ihahanda ang bansa sa posibleng krisis. Hindi ito nakikita sa social media, pero dito ginagawa ang mga senaryo, war planning, logistics at koordinasyon sa mga kaalyado. Ngayon, lumipat tayo sa pinakamainit na bahagi ng issue, ang West Philippine Sea. Dito madalas nagkakaroon ng banggaan ng Coast Guard, harassment ng mga barkong Pilipino at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Para sa Pilipinas, ang depensa rito ay hindi lang pagpapadala ng barko. Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na presensya, dokumentasyon at pagpapakita sa buong mundo na may aktwal na ginagawang pang-aabala sa mga mangingisda at supply ng bansa. Ang susunod na haligi ng depensa ng Pilipinas ay alyansa. Kritikal dito ang relasyon ng bansa sa United States. Hindi ibig sabihin nito ay aasa na lang ang Pilipinas sa ibang bansa para ipaglaban siya. Ang ibig sabihin nito ay may kakayahan ang Pilipinas na palakasin ang deterrence o pagpigil sa kalaban dahil alam ng sino mang aatake na hindi lang isang bansa ang posibleng kaharap nila. Mahalaga ring tandaan na ang modernong digmaan ay hindi na lang baril at bomba. May cyber attacks, information warfare, satellite monitoring at psychological operations. Dito pumapasok ang tahimik pero napakahalagang bahagi ng depensa, komunikasyon, intelligence sharing at digital security. Isa pa sa hindi masyadong napag-uusapan ay ang lokasyon ng Pilipinas. Ang bansa ay nasa gitna ng mga kritikal na sea lanes ng Asia. Malapit ito sa Taiwan at nasa pagitan ng Pacific at Southeast Asia. Sa larangan ng estratehiya, napakahalaga ng pwesto ng bansa. Ibig sabihin, kahit hindi kasing lakas ang armas ng Pilipinas, napakahalaga ng teritoryo nito sa mas malawak na galaw ng rehiyon. Ngunit linawin natin, ang pinakaunang linya ng depensa ng Pilipinas ay hindi missiles at barko. Ito ay ang pag-iwas sa gera hanggat maaari. Diplomasiya, international pressure at matalinong paggamit ng batas internasyonal ang pangunahing sandata ng mas maliit na bansa laban sa mas malaki at mas makapangyarihang estado. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, ang gagawin ng Pilipinas ay hindi sumabak agad sa malawakang labanan. Mas uunahin nito ang pagprotekta sa mga kritikal na base, pantalan, paliparan, communication systems at supply routes. Defensive posture ang pangunahing estratehiya, hindi opensibang digmaan. Sa madaling salita, ang tunay na depensa ng Pilipinas laban sa China ay binubuo ng 4 na haligi: modernisadong sandatahang lakas, matatag na alyansa, matalinong diplomasya at malinaw na presensya sa sariling teritoryo. At dito nagtatapos ang pinakamahalagang mensahe ng video na ito. Ang lakas ng isang bansa ay hindi lang nasusukat sa dami ng armas. Nasusukat ito sa kakayahan nitong pumili ng tamang laban, tamang oras at tamang paraan para ipagtanggol ang sarili. Ito ang Future and History TV. At sa susunod na kwento, muli nating susuriin kung paano hinuhubog ng kapangyarihan, politika at kasaysayan ng mundo na ginagalawan natin ngayon.